Alam mo ba na may mga simpleng gawin na pwede talagang magpabago sa kalusugan mo at magpahaba pa ng buhay mo? Hindi ito tungkol sa mamahaling gamot, komplikadong diet o mahirap sundin na exercise routine. Ito ay mga maliit na hakbang na kaya mong simulan kahit ngayon at suportado ng parehong siyensya at karunungan ng matatanda. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 na simple pero makapangyarihang gawin na pwedeng gawin ng kahit sino, lalo na kung lampas 60 ka na. Ito ang mga habit na makakatulong para ibalik ang dating sigla ng katawan, linawin ang isip at memorya, at bawasan ang panganib sa mga sakit na kinatatakutan natin gaya ng heart disease, diabetes at cancer. Ang maganda pa rito, wala kang bibilhing mamahaling gamit. Wala ring kailangang espesyal na kagamitan o matinding training. Kailangan mo lang ay kaunting oras at konsistensya at makikita mo ang pagbabago sa loob ng ilang linggo. Kaya kung gusto mong matutunan ang mga simpleng paraan para gumanda ang kalusugan, tumaas ang energy at maging mas masaya sa pagtanda, tapusin mo ang video na ito hanggang dulo. Pero bago tayo magsimula, may hihilingin ako sa iyo. Kung interesado ka sa ganitong content na nagbibigay inspirasyon at kaalaman para sa mas masigla at mas mahabang buhay, i-like mo na ang video na ito. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, pindutin mo na rin ang subscribe button at i-on ang notification bell para wala kang ma-miss na tips at kwento. At para alam ko kung nandito ka talagang nakikinig mula sa simula, mag-comment ka sa baba ng number 1 kung gusto mo ang topic na ito. Ready ka na? Tara, simulan na natin. Number 1. Morning hydration. Pagkagising mo sa umaga, ano ang unang iniinom mo? Kape, gatas, o wala muna? Kung gusto mong mas gumanda ang kalusugan mo, simple lang ang unang hakbang. Uminom ng 1 hanggang 2 baso ng malinis na tubig agad pagkabangon. Marami ang hindi nakakaalam na habang natutulog tayo, umaabot sa 6 hanggang 8 oras na wala tayong iniinom. Sa oras na iyon, unti-unting nababawasan ang tubig sa katawan dahil sa paghinga, pawis at natural na proseso ng katawan. Kaya pagmulat mo sa umaga, madalas ay bahagyang dehydrated na ang katawan mo. Ano ang epekto nito? Mas malapot ang dugo kaya mas nahihirapan ang puso sa pagpump. Mas mabagal ang digestion. Nababawasan ang supply ng oxygen sa utak, puso at kidneys. Mas madaling sumakit ang ulo, manghina o maging malabo ang memorya. Sa mga seniors, pwede itong magdulot ng morning grogginess, yung parang antok pa rin kahit gising na. Paninigas ng kasu-kasuan at hirap mag-concentrate. At kapag palaging kulang sa tubig, tumataas ang risk sa high blood pressure, stroke, arthritis, at kahit ilang uri ng cancer. Bakit mahalaga ang morning hydration? Una, para sa puso at daloy ng dugo. Kapag hydrated ka, mas madali ang pagdaloy ng dugo, mas magaan ang trabaho ng puso, at mas maganda ang sirkulasyon sa buong katawan. Pangalawa, para sa utak at memorya. Alam mo bang 75% ng utak ay tubig? Kahit mild dehydration lang, pwedeng bumagal ang pag-iisip, mahirapan mag-focus at madaling makalimot. Pangatlo, para sa kidney at atay. Ang 2 organ na ito ay parang filter ng katawan. Kailangan nila ng sapat na tubig para mabanlawan ang toxins at waste. Paano ito gagawin? Gumamit ng room temperature water. Mas banayad sa tiyan kaysa malamig na tubig, lalo na sa matatanda. Kung gusto mo ng flavor, magdagdag ng lemon, cucumber or mint. Uminom bago pa magkape o kumain ng almusal. Real life story. Si Harold, 82 years old, ay may borderline high blood at madalas nakakalimot ng mga pangalan at gawain. Sinabi ng doktor niya na subukan lang ang 1 baso ng tubig tuwing umaga bago ang kape. Una, nagduda siya. Tubig lang, makakatulong. Pero ginawa niya araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, bumaba ang blood pressure niya. Mas magaan ang pakiramdam niya sa umaga at mas malinaw ang isip niya. Sabi niya, akala ko tanda na ng edad ang pagiging malilimutin. Tuyong-tuyo lang pala ako. Tip para maging habit. Maglagay ng baso o bote ng tubig sa tabi ng kama o kusina para visual reminder. Kung hindi sanay sa plain water, unti-unting dagdagan ang dami bawat umaga.
Gawin itong non-negotiable habit tulad ng pagsesepilyo ng ngipin. Tandaan, ang hydrated na katawan ay mas malakas, mas malinaw mag-isip, at mas handa sa mga hamon ng pagtanda. Number 2, daily brisk walking. Alam mo ba na ang simpleng paglalakad lang ay pwede nang magpabago ng kalusugan mo? Hindi mo kailangan mag-marathon, mag-hiking sa bundok, o mag-gym araw-araw. Ang kailangan mo lang ay 15 to 30 minutes brisk walk. Yung paglalakad na medyo hinihingal ka pero kaya mo pa ring makipag-usap. Bakit ito napakahalaga lalo na sa edad na lampas 60? Una, pinapaganda ang sirkulasyon at lakas ng puso. Kapag naglalakad ka ng may bilis, tumataas ang heart rate mo. Mas dumadaloy ang oxygen-rich blood sa buong katawan, mula ulo hanggang paa. Kaya mas masigla ka at mas nababawasan ang risk ng high blood at stroke. Pangalawa, nakakabawas ng panganib sa malalang sakit. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na brisk walking ay nakababawas ng hanggang 30% risk ng type 2 diabetes at ilang uri ng cancer tulad ng colon at breast cancer. Pinapababa rin nito ang inflammation sa katawan, isa sa mga ugat ng maraming sakit sa pagtanda. Pangatlo, pinapatalas ang isip. Ang paglalakad ay nakakadagdag ng volume sa hippocampus, bahagi ng utak na responsable sa memorya at learning. Ibig sabihin, mas alerto ka, mas malinaw mag-isip, at mas mabagal ang cognitive decline. Pang-apat, nakakabuti sa mood at mental health. Ang simpleng paglabas at paglanghap ng sariwang hangin ay nakakapaglabas ng endorphins, ang happy hormones ng katawan. Nakakatulong ito laban sa lungkot, stress at anxiety na madalas nararanasan ng seniors. Paano magsimula? Piliin ang oras na komportable para sa iyo. Umaga o hapon, kung hindi ligtas o maganda ang panahon sa labas, pwede kang gumamit ng treadmill o maglakad sa covered area tulad ng mall o hallway. Magsuot ng komportableng sapatos para iwas injury. Simulan sa 10 minuto kung hindi ka sanay at unti-unting dagdagan linggo-linggo. Real life story. Si Carol, 76 years old, ay may mataas na kolesterol at hirap makatulog. Noong una kaya lang niya ay 5 minutong ikot sa kanto. Pero araw-araw niya itong ginawa at linggo-linggo ay dinagdagan niya ng kaunting minuto. Pagkalipas ng 6 na buwan, kaya na niya ang 20 minutes brisk walk tuwing umaga. Bumaba ang kolesterol niya, naging mas maayos ang tulog at bumalik ang sigla sa katawan niya. Sabi ni Carol, parang nabawi ko ang kontrol sa katawan ko. Mas malinaw na ang isip ko at mas magaan ang pakiramdam. Tandaan, hindi mahalaga kung saan ka magsisimula. Ang mahalaga ay magsimula ka. Ang consistent na brisk walking ay makakatulong hindi lang sa katawan, kundi pati sa utak at emosyon mo. Ito ay libre, simple at pwedeng gawin kahit saan. Number 3, deep breathing at mindful stillness. Minsan ang pinakamalaking tulong sa kalusugan mo ay hindi nanggagaling sa gamot o pagkain, kundi sa paghinga at katahimikan. Oo, simple lang pakinggan. 5 hanggang 10 minuto lang ng malalim na paghinga at tahimik na pag-upo bawat araw. Pero ang epekto nito ay malaki sa katawan at isipan, lalo na sa mga seniors. Bakit ito napakahalaga? Una, binababa ang stress at inflammation. Kapag humihinga ka ng malalim at dahan-dahan, na-activate ang parasympathetic nervous system o tinatawag na rest and repair mode ng katawan. Ibig sabihin, bumababa ang tibok ng puso, humuhupa ang tensyon at nababawasan ang pamamaga ng ugat na maraming sakit gaya ng arthritis at heart disease. Pangalawa, pinapaganda ang memorya, konsentrasyon at tulog. Ang utak natin ay parang computer. Kung laging puno ng stress, bumabagal at nagiging malabo. Sa pamamagitan ng controlled breathing, mas dumadaloy ang oxygen sa utak, kaya mas malinaw ang pag-iisip at mas madali makatulog. Pangatlo, pinapalakas ang immune system. Kapag mababa ang stress hormones gaya ng cortisol, mas epektibo ang immune system sa paglaban sa impeksyon at sakit. Paano gawin? 4-4-4 breathing technique. Inhale sa ilong ng 4 na segundo. Punuin ang tiyan, hindi lang dibdib, ng hangin. Hold ng 4 na segundo. Exhale sa bibig ng 4 na segundo. Dahan-dahan.
Ulitin sa loob ng 5 hanggang 10 minuto habang nakaupo ng komportable. Pikit ang mata kung gusto mo at ituon ang isip sa bawat paghinga. Idagdag ang mindful stillness. Hindi mo kailangang mag-meditate na parang eksperto. Ang ibig sabihin lang nito ay umupo ng tahimik, obserbahan ang iniisip mo, at hayaang lumipas ang mga ito nang walang paghusga. Real life story. Si Frank, 82 years old, ay matagal nang may high blood at madalas mainit ang ulo. Nang imungkahi ng apo niya ang deep breathing at tahimik na pag-upo tuwing umaga, nagduda siya. Pero sinubukan niya. 10 minuto bago mag-almusal, araw-araw. Pagkalipas ng 2 buwan, bumaba ang blood pressure niya, naging mas kalmado siya, at nakakapagbasa na uli ng libro nang hindi agad napapagod ang utak. Sabi ni Frank, pakiramdam ko parang nare-reset ang utak ko tuwing umaga. Tip para maging habit. Pumili ng oras at lugar na tahimik. Puwedeng umaga bago kumain o gabi bago matulog. Gumamit ng timer o simpleng guided breathing app kung gusto mo ng gabay. Kahit 3 minuto lang sa umpisa, ayos lang. Dagdagan unti-unti. Tandaan, kapag kalmado ang isip, mas malakas ang katawan. Ang malalim na paghinga at katahimikan ay parang simpleng reset button para sa buong pagkatao mo. Number 4. Cold water exposure. Kapag naririnig mo ang malamig na tubig, baka naiisip mo agad ang ice bath o pagtalon sa yelo. Pero hindi mo kailangang maging atleta o magpunta sa bundok para makuha ang benepisyo nito. Ang cold water exposure ay simpleng habit na pwede mong gawin sa bahay. Gaya ng pagtatapos ng shower sa malamig na tubig sa loob ng 15 to 30 seconds. Paghuhugas ng muka sa malamig na tubig pagkagising o kahit paglublob ng kamay sa malamig na palanggana. Bakit ito mahalaga lalo na sa seniors? Una, pinapaganda ang sirkulasyon. Kapag nadama ng balat mo ang malamig na tubig, kumikipot ang blood vessels, vasoconstriction, para mag-ipon ng init tapos bubukas uli, vasodilation. Ang prosesong ito ay parang mini workout para sa ugat ng dugo, na nagpapalakas sa puso at nagpapabilis ng daloy ng oxygen at nutrients sa katawan. Pangalawa, nakakabawas ng inflammation at sakit sa kasukasuan. Ang lamig ay natural na anti-inflammatory. Nakakatulong para mabawasan ang pananakit at paninigas ng joints. Pangatlo, nagpapaganda ng mood at mental alertness. Kapag nahampas ka ng malamig na tubig, naglalabas ang katawan ng norepinephrine, isang hormone na nagpapalinaw ng isip, nagpapasigla ng katawan at nakakapagpabawas ng lungkot. Pang-apat, pinapalakas ang immune system at metabolism. Pinapagana ng malamig na tubig ang brown fat, isang uri ng taba na nagsusunog ng calories para maglabas ng init. Nakakatulong ito sa blood sugar control at sa pag-iwas sa labis na timbang. Paano magsimula? Sa shower mo, tapusin sa 15 to 30 seconds ng malamig na tubig. Kung hindi kaya buong katawan, simulan sa paghuhugas ng muka, leeg o braso sa malamig na tubig pagkagising. Unti-unting dagdagan ang tagal habang nasa sanay. Real life story. Si Gloria, 76 years old, ay matagal nang may joint pain at madalas mabagal sa umaga. Inalok siya ng apo niya na subukan ang malamig na banlaw pagkatapos maligo. Noong una napasigaw siya sa lamig pero ginawa niya araw-araw. Pagkalipas ng 2 linggo, mas maganang pakiramdam niya tuwing umaga, mas malinaw ang isip niya at mas konti ang pananakit ng tuhod. Sabi ni Gloria, parang nagigising hindi lang katawan ko pati kaluluwa ko. Tip para maging habit. Huwag pilitin agad ang sobrang lamig at matagal na tagal. Dahan-dahan lang. Mas maganda kung gagawin mo tuwing umaga para maging signal sa katawan na handa ka na sa araw. Kapag nasanay ka, hahanap-hanapin mo ang pakiramdam ng lamig na nagbibigay sigla. Tandaan, minsan, ang kaunting discomfort ngayon ay kapalit ng mas malusog at mas masiglang katawan bukas. Number 5. Deep breathing rituals. Ang paghinga ay natural. Ginagawa natin ito buong buhay nang hindi iniisip. Pero alam mo ba na kung paano ka humihinga ay pwedeng magpabago sa kalusugan mo lalo na kapag lampas 60 ka na? Ang deep breathing rituals ay simpleng 5 hanggang 10 minutong paghinga ng mabagal at malalim araw-araw pero napakalaki ng benepisyo. Pinapababa nito ang blood pressure,
pinapatalas ang memorya, pinapalakas ang immune system at nakakatulong sa maayos na tulog. Bakit ito mahalaga? Una, binababa ang stress at blood pressure. Kapag humihinga ka ng malalim, na-activate ang parasympathetic nervous system o rest and repair mode ng katawan. Bumabalik sa normal ang tibok ng puso, humuhupa ang tensyon, at nababawasan ang cortisol, ang stress hormone na sumisira sa katawan kapag sobra. Pangalawa, pinapaganda ang oxygen supply sa katawan. Ang malalim na paghinga ay parang natural na delivery system ng oxygen sa utak, puso at muscles. Mas malinaw ang pag-iisip, mas magaan ang katawan, at mas matibay ka laban sa sakit. Pangatlo, tulong sa utak at memorya. Ayon sa mga pag-aaral, ang controlled breathing ay nagpapabuti ng brain plasticity, kakayahan ng utak na mag-adapt at magbuo ng bagong koneksyon. Ibig sabihin, mas matalas ang memorya at mas mabagal ang cognitive decline. Paano gawin? 4-7-8 technique. Inhale sa ilong ng 4 na segundo. Punuin ang tiyan ng hangin, hindi lang dibdib. Hold ng 7 segundo. Exhale sa bibig ng 8 segundo, dahan-dahan. Ulitin sa loob ng 5 to 10 minutes. Kung mahaba ang 7-second hold sa umpisa, pwedeng gawing 4-4-4 gaya ng technique sa habit number 3 at unti-unting dagdagan. Real life story. Si George, 81 years old, ay madalas makalimot, hirap makatulog at mabagal mag-isip. Sinubukan niya ang 4-7-8 breathing tuwing umaga, 5 minuto lang. Sa loob ng 1 linggo, mas mabilis siyang nakakatulog. Pagkalipas ng 1 buwan, mas madali na niyang naaalala ang mga appointment at phone number. At sa 3 buwan, sinabi ng doktor niya na bumaba ang blood pressure niya nang walang dagdag na gamot. Sabi ni George, pakiramdam ko nag-uusap ulit ang utak at katawan ko. Tip para maging habit. Gawin sa tahimik na lugar, umaga bago magsimula ng gawain o gabi bago matulog. Pikit ang mata at ituon ang isip sa bawat hinga. Kung hirap mag-focus, gumamit ng guided breathing app o timer. Kahit 3 minuto lang sa umpisa, mahalaga ay consistent. Tandaan, bawat malalim na hinga ay parang regalo sa sarili mo. Libre ito, pwedeng gawin kahit saan at kayang magdala ng malaking pagbabago sa kalusugan at isipan mo. Number 6. Consistent sleep-wake schedule. Marami ang naniniwala na kapag tumatanda, normal na lang ang hirap matulog o paggising sa madaling araw. Pero ang totoo, hindi lang ito basta epekto ng edad. Madalas ay resulta ito ng magulong body clock o circadian rhythm. Ang simpleng solusyon, matulog at gumising sa parehong oras araw-araw kahit weekend. Bakit ito mahalaga lalo na sa seniors? Una, inaayos ang body clock. Kapag pare-pareho ang oras ng tulog at gising mo, natututo ang katawan na asahan kung kailan magpapahinga at kung kailan magiging alerto. Mas mabilis kang makakatulog at mas magaan ang paggising. Pangalawa, pinapalakas ang immune system at puso. Ang consistent sleep ay nagbibigay ng sapat na oras para sa tissue repair, hormone balance, at paglilinis ng utak mula sa toxins. Binabawasan nito ang risk ng heart disease, diabetes at cognitive decline gaya ng dementia. Pangatlo, pinapababa ang stress at inflammation. Kapag maayos ang tulog, mas mababa ang cortisol, stress hormone, at mas kalmado ang katawan. Paano magsimula? Pumili ng bedtime at wake-up time na kaya mong sundin araw-araw. Halimbawa, 10 p.m. to 6 a.m. Iwasan ang gadgets, kape at heavy meals 1 oras bago matulog. Gumawa ng wind-down routine tulad ng pagbabasa, light stretching, o pakikinig sa soft music. Kung hindi agad makatulog, manatili sa kama at mag-deep breathing hanggang antukin. Real life story. Si Francis, 78 years old, ay taon ng hirap matulog at laging pagod sa araw. Sinubukan niya ang payo ng apo niya na pumili ng fixed sleeping at waking time. Kahit minsan kulang pa rin ang tulog niya sa umpisa, hindi siya nagbago ng oras. Pagkalipas ng 3 linggo, mas mabilis na siyang nakakatulog, gumising nang hindi gumagamit ng alarm, at mas mataas ang energy niya buong araw. Sabi ni Francis, parang alam na ng katawan ko ang gagawin. Hindi na ako parang lutang. Tip para maging habit. Maging consistent kahit sa weekend. Gumamit ng alarm hindi lang para gumising,
kundi para magpaalala na oras na para maghanda sa pagtulog. Gawin itong priority gaya ng pagkain at pag-inom ng tubig. Dahil ang tulog ay hindi luho, kundi pangangailangan. Tandaan, ang maayos na tulog ay parang natural na maintenance check ng katawan mo. Kapag maayos ang iyong oras ng tulog at gising, mas malinaw ang isip, mas malakas ang katawan, at mas maayos ang mood mo araw-araw. Ngayon balikan natin ang 6 na simpleng gawin na pwedeng magpabago sa kalusugan at sigla mo. 1. Morning hydration. Uminom ng 1 hanggang 2 baso ng malinis na tubig pagkagising para ibalik ang likido sa katawan at gisingin ang mga organs mo. 2. Daily brisk walking. 15 to 30 minutes na paglalakad na medyo hinihingal para palakasin ang puso, baga at utak. 3. Deep breathing at mindful stillness. 5 hanggang 10 minutong malalim na paghinga at tahimik na pag-upo para bawasan ang stress at patalasin ang isip. 4. Cold water exposure. Banlaw o hugas sa malamig na tubig para pasiglahin ang sirkulasyon, gisingin ang katawan at pasayahin ang mood. 5. Deep breathing rituals. Consistent na practice ng malalim na paghinga para bumaba ang blood pressure at gumanda ang memorya. 6. Consistent sleep-wake schedule. Parehong oras ng pagtulog at paggising para maayos ang body clock at lumakas ang immune system. Tandaan, hindi mo kailangang gawin lahat agad. Pwede mong simulan sa 1 o 2 habit at dahan-dahan mong idagdag ang iba. Dahil ang maliliit na hakbang na ginagawa araw-araw, kapag pinagsama-sama sa paglipas ng panahon, ay nagdadala ng malaking pagbabago sa kalusugan at buhay mo. Kaya tanong ko sa'yo, ano sa 6 na gawi ang sisimulan mo bukas? I-comment mo sa baba para mabasa at ma-inspire din ang iba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, like mo na, i-share sa mga kaibigan at pamilya mo. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa mas marami pang tips at kaalaman para sa masigla at mas masayang pagtanda. Maraming salamat sa panonood. At tandaan, ang kalusugan ay puhunan para sa mas mahaba, mas masaya at mas makahulugang buhay.